Topic po natin, mga pagkain dapat na nating iwasan pagdating ng isang edad. Okay? Pwedeng age 30, mag-iiwas ka na sa pagkain to. Age 50, age 60. Alam nyo po, marami ng pagbabago pag tumatanda tayo. Yung mga dating gusto nating kainin, mapapansin nyo yan. Pag senior na kayo o 50 na kayo, makikita nyo, uy, bakit hindi ko na makain to? Okay? Marami na kasing pagbabago sa katawan natin. Na wala tayong takas dito eh. Pag edad ng age 40, yan, medyo sasakit na yan. Pag 50, mga may maintenance na gamot na yan. Diba? Pag 50, lalo na pag 60 years old, mahirap na magtunaw. Yung laway, mas konti na. Mas mahina ng katawan. Yung tiyan, konti na rin yung pagtunaw. Yung mga acid na pangtunaw ng tiyan, ng pancreas, ng gallbladder humihina na. Kaya hindi na natin pwede gawin yung dating kain na gusto natin. Di ba? Pag bata tayo, kahit anong kainin mo, pwede. Di ba? Ubusin mo lahat yan, baliwala yan. Tutulog mo lang. Pero pag may edad na, iba na. Okay, tignan natin na 12 foods o lampas mga 12 foods. Ito, number 1. Bibigay ko rin anong edad na dapat iingatan nyo. Mga pagkaing pwedeng mag-choke sa'yo. Pwede kang mabulunan. Ha? Mag-ingat tayo dito. Delikado po yan. Minsan, alam ko yung pagkain ng prutas na malalaki, baka mamaya hindi mo manguya. Yung mga melon o yung solid o baka yung grapes, biglang magbara dito. Pag nagbara, baka hindi ka makahinga. Bakit? Konti na lang ang laway ng may edad, tsaka pati itong esophagus, parang lumiliit, parang ayaw na pumasok. Diba? Pag unang kain mo, madalas parang ayaw na bumaba. Delikado po yun. Misa pinapalo pa nga sa likod kasi hindi ka makakahinga niyan eh. So, ingat sa matitigas, yung mga steak, karne, popcorn, kakanin. Naku, ang dikit-dikit ng kakanin. Manok na may buto o yung mga prutas na isang solid pag nagbara. Kaya bago kumain, lalo na pag tumatanda, depende sa edad eh, 50s, usually 50s, mararamdaman mo na to, inom ka muna konting tubig. Okay? Konting tubig, konting sabaw, ipadulas mo muna. Tapos dahan-dahan lang. O, pag bumaba na, bago ka kumain. Ako, ginagawa ko pag nagbara, hindi mo naman pwede isuka, mahirap. Kaya iniinuman ko lang ng tubig, tapos relax. Relax. Huwag manervyos, huwag matakot, kaya hindi ka may relax lang. Pag nag-relax ka, intayin mo yung esophagus mo, mamaya after 10 seconds, luluwag na siya, bababa na. Okay, so hallelujah na, bumaba. So ingat sa choking ha, nakamamatayan. Number 2, itong mga junk food na gustong-gusto natin nung bata tayo. Anong edad dapat umiwas? Sa tingin ko, kahit 20 years old, kahit teenager, dapat umiwas na eh. Huwag na maghintay ng 40, 50 years old. Kasi pag sobra kang junk food, sobra kang chichirya, may kilala ako, 25 years old, kidney failure na, dialysis na. O, kasi araw-araw daw yung junk food niya na sobrahan ng alat at kung ano pa kinakain. Kaya yung mga chichirya natin sa supermarket, siguro 30% ng supermarket, puro chichirya, dyan tayo marami. Ingat po tayo, ha? So, even young age, iwas na dito. Kasi nga, lalo na kung may edad, diabetes, high blood sa alat, di ba? Mamantika, bara sa puso, yan, no? Overweight. Ito pa. Yung hilaw, di ba? Hilaw na isda, kilawin, sushi, sashimi, masarap. Ako, hindi na ako makain eh. Sushi, sashimi, hilaw, kahit mga talaba, ingat konti, baka ma-red tide tayo. Tahong, siguro pwede, depende kung saan galing eh. So, tahong, talaba, konting-konti lang, hilaw, ingat po tayo. Raw meat, manok na may dugo pa, pork or steak na medium rare, may dugo. Ako hindi ako makain na may dugo. Kasi nga, meron, depende kung saan nakuha yung karne. Pwedeng may mga pork tapeworm, beef tapeworm, may mga bulate yan. At dito nga sa Amerika, may listeria. Listeria, matinding food poisoning yan.
sa mga hilaw. Ito nga, yung gatas na mula sa kalabaw mismo na hindi na pasteurize, delikado din. Ibig ko sabihin, kung bata ka pa, wala ka pang 50 years old, wala ka pang 40 years old, siguro, kumain ka na hilaw, magtaik ka ng 3 araw, 5 araw, kakayanin mo, mabubuhay ka. Pero kung above 50 ka na, above 60 ka na, may sakit sa puso ka na, tapos magtatae, delikado. Ayan, no? Unpasteurized milk. Yung mga prutas na matagal na iniwan. Ako, minsan nagtatae ako, yung mga prutas na naaarawan. Di ba? Minsan naaarawan. Pagbukas mo, sira na. Lasang panis na. Soft cheese, di ba? Yung mga hilaw na merong smoked fish, cold fish, cold meat, di ba? Merong mga dry na sausage na hindi niluluto. Ingat po, baka matsambahan tayo. Oo, kahit kilawin, di naman namamatay sa suka. So, ingat. Sushi, sashimi, depende sa source. Mahirap magsabi, pero baka matsambahan tayo. Mas maganda luto. Listeriosis o food poisoning. Fever, chills, diarrhea, muscle spasm, nausea, vomiting. Pag matanda, delikado to. Number 4, sobra daming karne. Okay? Pwede naman kumain ng meat, kumakain din ako ng meat, di ba? Pero hindi pwede yung laging yaan. Lalo na yung mga processed meat, mga hotdog, mga salami, ham, dilata. Kung inaaraw-araw kasi natin karne, alam naman natin, pag puro karne, mas hindi maganda sa puso. Sa cholesterol, may risk din ng konting cancer, mga colon cancer. Ito maraming taba siya. Oo. Masarap siya siguro paminsan-minsan. Once a week, twice a week, protein source. Pero may ibang protein source eh. Beans, protein source din. Tofu, tokwa, protein source. Isda, protein source. Manok, protein source din. Mushroom, pwede rin, protein source. So, bawas. Hindi ko sinabi bawal, bawas lang. Alak, syempre alak, di ba? Pag nagkakaedad na, iba na tolerance natin. Bata ka, okay kang malasing eh. Di ba? Ay paano pag senior ka na, uminom ka ng alak? Senior, ano problema? Mahina na ang muscle mo. Mahina na balance mo. Pagising mo na madaling araw, parang matutumba ka na sa CR. O kaya magsabi, totoo, hindi. Kaya nga dapat paggabi, mas malabo na mata ng senior, di ba? Pag kulang ang ilaw, hindi na makita. Kaya sa gabi, natutulog ako, may ilaw na, may nightlight, may nabibili. May nightlight, ready yung tsinelas mo, meron ka mahawakan, pati banyo mo may hawakan para kahit matumba ka, makakapit ka pa. Kasi pag natumba sa CR, natumba sa kwarto, bali ulo, bali dito, maraming problema. So, alcohol pa, lalo makakadagdag sa imbalance mo. Poor sleep, high blood ka, di ba? May problema pa sa mga gamot. Pag umiinom ka ng maintenance sa high blood, diabetes, maintenance sa mental health, sa depression, hindi pwede uminom ng alak. Magugulo yung dosis ng gamot. Kasi pareho silang dumadaan sa liver. Okay, yung gamot na iniinom mo, liver ang nag-aayos, metabolize. Yung alak, liver din dadaanan. Kaya pag sinobrahan mo nito, magta-traffic sa liver, ma-overdose ka doon sa gamot. Kape, pwede naman kape. Pero pag senior na siguro limit sa 2 tasang kape lang. 2 cups. Kasi mas matanda yung puso, mas mabilis na ang tibok, mas irregular ang tibok, pwede ka mag-jitters, anxiety, bibilis heart rate, lalo na sa seniors na may sakit sa puso. Siguro decaffeinated na lang. O tsaan na lang. Merong mga tsaan na walang caffeine. Yung mga caffeine ng iced tea, ng soft drinks, may caffeine, mas mababa yun. Although iced tea, soft drink, syempre, matamis, diabetes naman kalaban natin. Limit coffee intake. Okay? Nakaka-dehydrate din kasi ihi ka rin na ihi. Alat. Okay? Pag matanda na, ano problema sa matanda na, mas manas ang muka, mas manas ang paa, kasi mas may varicose, mas manas ang hita, mas manas ang tiyan. So, pag maraming alat ang kinakain natin, di ba? Sausawan, sarsa ng ulam, mga adobo, maalat.
'Diba? So, pag maalat, yung mga seasoning natin, bagoong, toyo, patis, asin, mas maalat, mas maga yung katawan. Mas magre-retain ng water. Gusto natin, wag high sodium. Ang gusto natin pag matanda na, high potassium. High potassium. High sodium, pampa-high blood. High potassium, pampababa ng blood pressure. Ano yung high potassium? Banana, prutas, orange, avocado, yan. So, high potassium foods, ako lagi may saging. Itong alat, bawasan natin. Okay? Instant noodle, huwag mo na inumin yung sabaw, yung noodle na lang kainin mo. Kasi doon sa sabaw yung alat lahat eh. Sodium, ito mga asin, mga delata, ito mga preserved meat, cold cuts, syempre lahat yan, asin. Pickles, asin din yan. Okay? More asin, more high blood. Prito, okay, pag nagkakaedad. Pag bata ka pa, di ba, sarap kumain ng prito. Kahit yung mantika nga, sinasawsaw natin sa kanin, di ba? Kanin, mantika, tsaka toyo. Yan ang favorite pag walang pera, di ba? Yan lang kinakain. Bahaw. Pero pag matanda na, ang mantika, ang nangyayari, bumabagal ang gastric emptying time. Ibig sabihin, pag kumain ka ng mga mamantika, matagal mananatili yung pagkain sa tiyan. Dapat nga 4 hours, wala na. Baka 5 hours, 6 hours, nandiyan pa yan sa tiyan. Tapos pag matanda na, yung tiyan, mabagal na rin yung galaw. Mabagal yung galaw. Kaya mga mas matatanda, mas constipated. Kasi mabagal ang metabolism. So, more fried foods, more impatcho, more masakit sa tiyan, at more heart disease, more high cholesterol, more diabetes, and more cancer. At high calories pa. Pag overweight tayo, sasakit ang tuhod dahil sa bigat. Hindi na kaya ng tuhod at paan natin, kaya masakit ang sakong, ankle, tuhod, at likod. Kasi na-overweight sa dami ng oil kasi calories din yan. Siyempre, puro processed foods, packaged foods, either matamis o maalat eh. 'Di ba? Yung mga masarap na kinakain natin, kahit yung mga crackers, pwede yung mga plain crackers lang. Yung mama ko, nung nabubuhay siya, mahilig lang siya yung mga crackers, Doc Lisa, yung walang lasa lang, yung matabang. Yung matabang na crackers, yun ang masarap. Pero ngayon yung crackers natin, may tsokolate, may kondensada, may ano. Okay naman yun kung bata ka pa. Gusto ko nga yung mga toast na tinapay na matatamis. Kaya lang, matamis eh. Okay? Pag matanda na, ingat na sa sugar. Okay? Konting bawas. Okay? Hindi na to pang bata to. Kasi bata, nag-exercise, malakas ang katawan. Pag matanda na, kailangan less sugar, less carbohydrates, less kanin, more protein, di ba? More protein na tayo. Diba? Pero hindi naman sobra daming protein. Pero may karne na. Hindi na pwede walang ulam kasi lumilit ang masa. Siyempre, soft drinks. Diba? Anong edad iiwas sa soft drinks? Nasa sa inyo. Dapat teenager nga, iwas na eh. Pero siguro, pag senior na, soft drinks pa, ay malabo na yun. Litro-litro, iinumin, senior na, malabo na siguro yun. 50 years old, iinom, I'm overweight na. Siguro, 30s, iwas na. Okay. Ako siguro mga age 30, 40, medyo. Kung iinom man lang ako, kaya rin nainggit ka, pwede ka uminom konting-konti, 1 ounce lang, para lang malasahan. Prutas, healthy, di ba? Healthy ang, orange, saging, apple, pero may prutas na matatamis eh. Yung matatamis, konting ingat na ako, lalo na mangga. Ang daming mangga sa atin. Kapon nga, may mangga dyan eh. Mangga kasi, parang samplatong kanin yung mangga eh. Ganong kasarap, ganong katamis, ganong ka-carbohydrates. Healthy siya, kaya lang masyadong rich eh. Kaya itong orange, mas mababa pa nga yan sa tamis. Saging, a little lower, lalo na apple, mas mababa. Suha, baka better pa nga eh. 'Di ba? Pero mamaya yung suha, explain ko sa inyo. May taong medyo ingat din sa suha. Itong grapes, tsaka pag may edad na,
Hindi na pwede yung sobrang tamis. Di ba pag bata tayo, gusto natin yung yung matamis na malapit na mabulok. Yun ang pinakamasarap, di ba? Kahit yung saging na nangingitim na, di ba? Matamis. Pag may edad na, dapat yung hindi overripe. Kasi pag overripe, higher chance of diabetes. High fat, syempre, mga full cream milk, whipped cream, gatas. Pag bata, pwede ka maggatas. Pag matanda, baka low fat milk na lang. Okay? Pwede kumain. Hinay-hinay. Ito, grapefruit suha. Depende lang to Kung, sa akin gusto kong suha Pero yung mga taong may maintenance medicine. May maintenance medicine ka sa puso, sa high blood, sa insomnia, sa mental health. Minsan, ang suha, meron siyang component, baka makakontra lang doon. So, pwede ka kumain ng suha, wag lang masyado marami. Okay? Siguro, dalandan na lang, pongkam na lang, yung mga may maintenance medicine. Pero kung wala ka namang maintenance, pwede ka kumain ng suha. Kasi yung grapefruit na may pag-aaral, kapatid niya suha So, may possibility na maka-interfere siya. Parang alak Pero sa tingin ko hindi naman ganun kadelikado, pero hinay-hinay. So yan, mga pinagbabawal natin, alak, sigarilyo, spicy, nasa sa inyo. Dinagdag ko to. Pag may edad na, pag may prostate, takot sa spicy spicy. May almoranas, takot tayo sa spicy. May GERD, takot tayo sa spicy. Pero ang spicy naman, iba sabi, pag may hika, maganda daw. Pampaluwag. Sa hininga, depende. Di ba? May antioxidant. So, depende sa inyo. Baka konti-konti lang. Ito, fast food. Pizza. Pwede naman pizza, wag lang masyadong maraming laman. Pwede ka mag-GERD sa gabi. Di ba? So, meron din pagkain na nakaka-GERD. So, nag-iiba ang pagkain pa nagkakaedad. Yan. So, best foods para sa mga nagkakaedad, older adults, 40, 50 years old. Siyempre, lean meat, non-fat dairy, whole grain, lahat ng gulay pwede. Isda, healthy oil, maraming tubig, 8 to 10 glasses of water, at mga beans pwede. Itlog pwede rin, walang problema. Lalo na egg white, siguro 1 egg in a day. Huwag din masyadong marami. Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating kababayan.